Isang sniper ang kailangan makasurvive matapos siyang masetup sa isang krimen laban sa presidente. Siya si Bob Lee Swagger na isang sundalo at magaling na sniper. Isang araw habang nasa field siya, dito na nga may mangyayaring magpaparetiro sa kanya. Ilang taon nang lumipas, dito na nga siya kukontakin ng isang grupo ng mga taong nagtatrabaho nga sa gobyerno para sa isang misyon kung saan kailangan nga niyang maligtas yung presidente sa isang sniper na gustong bumawi sa buhay nito. Kahit nag-aalangan nung una, sumali naman eventually si Swagger sa misyon na to na isang malaking pagkakamali dahil meron palang ibang plano itong mga taong ito sa kanya. Sa mga susunod na araw, dito na nga siya magtatago, tatakas at kailangan makasurvive kung saan gagawin nga ni Swagger ang lahat para malaman ang totoo at bakit nga ba nila ito pinlano in the first place. Title ng movie, Shooter. Hindi ito yung sa mga aso Pero may aso din naman dito tapos may nangyari din na akala ko nga magja-John Wick pa si Mark Wahlberg dito If you are a fan of early to late 2000 type of action film, then paniguradong magugustuhan mo to. Marami itong mga labanan, mga sundalo, mga government conspiracy, mga espionage, mga ganon. Kapangalan pa lang ng bida, Bob Lee Swagger. Isipin mo yun, apelido mo Swagger. Back to the story, ako lang ba yung naiinis kay Swagger dito na alam naman niya kung gaano ka seryoso, gaano ka dedicated yung mga kalaban niya, pero iniwan pa rin niyang mag-isa si Sarah na dinamay nga lang niya doon sa may gulo Medyo hindi ko lang nagustuhan yon kasi it destroyed yung emotional connection sana nila given kung gaano naapektuhan si Swagger ng pagkategi nga ng partner niya before, kaya nga siya nag-retire in the first place Kaya siya sinisisi nga niya sarili niya sa pagkategi nga ng partner niya before, kaya nga medyo stupid lang na hindi siya sobrang nag-effort para protektahan si Sarah na sobrang unrealistic given kung gaano siya ka-meticulous na sundalo. Sana they've built this story on this connection between them and ginamit nila to explore yung pain pa ng character nga ni Swagger. Honestly, medyo disappointing yung ending and yung payoff doon sa may dulo, pero kung usapang action scene naman, nagustuhan ko din naman talaga yung mga labanan nila dito. Lalo na yung standoff nila doon sa may bahay nung kalaban, grabe yung labanan nila dito na puno ng mga bengbengan, tsaka mga pagsabog din talaga. It's a fun film nung simula, lalo na nga with the premise na sinetap nga itong si Swagger, tapos may conflict din siya with the government before. Pero what I didn't like is yung third act kung paano nga nila sinubukang itahi together yung buong story. Okay naman yung revelation kung bakit yung pare yung tinarget and all, pero kasi I felt na masyado nilang ginawang komplikado yung conspiracy part na it becomes too confusing and too big para sa may movie na to. Goods naman in a way yung ending na it portrays a realistic picture nga ng gobyerno sa totoong buhay na most of the time, marami sa kanila yung ginagamit yung batas and position nila for their own benefit, kaya yung mga talagang naagrabyado, wala rin talaga silang nakukuhang hustisya. Satisfying naman in a way yung ginawa niyang pagganti nga doon sa may ending kasi given yung mundong binuo nga nila dito, ito na lang talaga yung option para makakuha ng hustisya si Swagger laban sa mga makapangyarihang taong to. Medyo nakakatawa lang din na nangyari doon sa mga kalaban yung plano nilang gawin kay Swagger noong una. So alam mo yon, good na paghiganti. So yan again, ang title ng film ay Shooter, so 50-50 lang ako dito, so ang torta rating ko ay 5 out of 10.